Now let's get back to Bril Montalvo, who is now in Davao to talk about more or give us more details on the supposedly selling of the house of former President Rodrigo Duterte in Davao. Hi, Bril. Hello Angela, good morning. Ibinibenta ng araw ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa Doña Luisa Subdivision dito sa Matina, Davao City. Ito ang kinumpirma ng common law wife ng dating Pangulo na si Hanelet Avancenia sa isang panayam sa radyo noong Sabado. Nito ngang weekend ay lumabas ang ilang larawan ng bahay ni Digong na may nakapaskil na karatulang house for sale. Ayon kay Hanelet, masakit daw para sa kanya ang pagbebenta sa bahay lalo doon nakatira ang dating Pangulo bago siya arestuhin at tuluyang makulong sa ICC sa Daheg. Ngayon daw ang mga kasambahay nilang ang naroon sa bahay. Sa isang ulat naman ng Philippine Star, hindi raw kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na binibenta ang bahay. Aniya, hindi raw nila pagmamay-ari ito pero umaasa raw siya na hindi na ito maibenta. Ang gusto niya ay bukas lang sa publiko ang bahay para raw makita ng mga Pilipino kung saan natulog at kumain ang dating Pangulo. Wala pa namang pahayag ang ibang anak ni Duterte tungkol dito. Angela? Bril, just to give us a clearer picture of what's happening there, sino daw ang nalagay nung for sale na signage doon mismo sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam mo, Angela, sa bahay doon, sa labas ng bahay ng dating Pangulo sa Doña Luisa Subdivision dito sa Davao City ay tahimik na at may nagbabantay na mga gwardiya doon pero mangilan-ngilan na lang. At nang tanungin natin yung mga nagbabantay doon, wala daw silang idea kung sino ang nagpasking doon at kung naibenta na ba or hindi pa nabili ito nga bahay ng dating Pangulo. Pero kanina nakita natin yung tarpaulin doon mismo pero itinago na nila yung tarpaulin doon sa labas ng bahay. Oo. So, pero aside from Vice President Sara Duterte, meron bang official statement ang now acting mayor ngayon dyan sa Davao City na si Vice Mayor Baste Duterte? Yes, Angela, yun pa nga ang hinihintay natin na magbigay ng official statement ang iba pang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Congressman Paulo Duterte at Vice Mayor-elect Baste Duterte, maging si Kitty Duterte, Angela. So ngayon, wala pa silang pahayag hinggil dito. Kamusta naman yung mga residente dyan sa Davao, yung mga locals, yung mga supporters ni former President Rodrigo Duterte, doon dito sa balita na nagsasabi na binebenta di umano itong bahay niya? Yes, Angela, kanina nga ay naabutan natin ang ilang mga turista na pumunta doon para mag-selfie doon sa labas ng bahay ng dating Pangulo. At sabi nila na nalulungkot daw sila sa balita na ibebenta na itong bahay ni former President Rodrigo Duterte. Medyo mahigpit na ngayon ang pagpasok sa dito nga sa Doña Luisa Subdivision. Noon, kahit sino lang ang pumupunta, kahit ilang tao ang makakapasok sa subdivision. Pero ngayon, limited na lang, Angela. At yung noon, yung mga taga-suporta doon na naglagay ng tent at nag-aabang, nagpabantay sa bahay ni Tatay Digong, ay pinaalis na sila ng mga homeowners association. Okay. So right now, Bril, kasi I remember last May, we were there at nagkita nga tayo dyan to cover to do a story about the elections dyan sa Davao City. At may mga nakita tayong mga nagpi-prayer vigil dyan, mga supporters, mga vloggers. Ngayon, wala na yun mga yun ngayon. Yes, wala na sila, Angela. Sinabihan sila ng mga homeowners dito sa loob ng subdivision na bawal na sila magstay doon. Pero pinaliwanag ng homeowners na pwede namang pumunta ang mga turista at mga bisita doon na magpa-picture. Pero hanggang sa doon lang. As to mag-overnight, yung mga supporters is bawal na, Angela. At niligpit na rin yung mga tent nila. So ngayon, ang mood sa labas ng bahay ni Tatay Digong is peaceful na, Angela. Wala nang tao.
Okay, so taking this opportunity na rin to ask you, Bril, kasi doon nga sa mga balita natin, si VP Sara ay sinasabi niya hindi naman daw nag-apply ng interim release with the Australian government. Can you tell us more about this? Yes, tama ka nga dyan, Angela. No? Last Friday, during the stating ng mga nananong lokal na opisyal dito nga sa Davao City na pinangunahan ni Vice Mayor-elect Baste Duterte, ay nagpaunlak nga ng isang ambush interview. Ito nga si VP Sara at isa sa mga natanong sa kanya kung kumpirmado ba na dininay or hindi tatanggapin ng gobyerno ng Australia ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte if ever na maaano itong interim release niya, papayagan ng ICC itong interim release niya. At sabi nga ni VP Sara na wala umano silang hakbang or hindi sila nagbibigay or nag-a-apply ng interim release sa listahan ng mga bansa na gusto nilang kupkupin doon temporarily. Ito nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may mga listahan sila na posibleng titirhan muna or magtitira doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nilinaw ni VP Sara na wala sila ni isang bansa na nag-apply sila ng interim release. Alright. So, and lastly, may balita ka ba doon sa mangyayari today? Dahil I believe ang mga local government officials ay ngayon ang kanilang magiging first day in office. Especially dyan ngayon sa Davao City wherein si Vice Mayor Baste Duterte ang tatayong mayor habang wala ang kanyang ama na kasalukuyang nakapiit ngayon o nakadetain sa The Hague. Yes, Angela, no, ngayong 12 noon ang start ng office nito ngang mga nananong local officials sa katatapos lang na 2025 bilang Pilipino. At dito sa Davao City, wala masyadong transition na magaganap. Kasi nga, yung mayor-elect is si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung vice mayor-elect is si outgoing mayor at vice mayor-elect Baste Duterte. So, possible na hindi man nakapanumpa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang acting mayor dito sa Davao, simula mamayang 12 noon ay si vice mayor-elect Baste Duterte. So, wala masyadong malaking transition dito sa City Hall ng Davao City. Angela? Alright, maraming salamat sa iyong oras. That was our News 5 correspondent Bril Montalvo reporting live from Davao.